Isang malaking pagbabago ang makikita sa direksyon na nais tatahakin ng Philippine Navy patungkol sa napabalitang pag-transfer ng mga Abukuma-class destroyer escort mula sa Japan. Kung noon ay sinasabing 6 na Abukuma-class ang nais makuha ng Philippine Navy, ayon sa pinakahuling balita ay tila nagbabago ito. 3 na lamang na Abukuma-class ang nais na makuha ng Philippine Navy at may kondisyon pa. Iyan ay kung ibigay ito ng Japan, na kumpleto sa mga armaments and sensors, at kung igagarantiya ng Japan, na tuloy-tuloy pa rin ang availability ng logistics and parts, ng mga barkong ito. Kaya marami ang tumaas ang kilay, at nagsasabing hindi kaya mukhang choosy at demanding, ang dating ng Pilipinas. Ngunit iba ang nakikita natin, sa desisyon na ito ng Department of National Defense, at ito ang maaring dahilan. Pagkatapos ma-deliver ang 2 bagong frigates ng Philippine Navy, ang Malvar class, ayon sa pinakahuling balita, kumpirmado na pinirmahan na nga ng Pilipinas at Hyundai Heavy Industries ang panibagong kontrata, sa 2 na karagdagang Malvar class. Dahil sa mabilis na follow-on order na ito ng Department of National Defense, kung ikukumpara noong dumating ang 2 Jose Rizal class, na umabot halos ng 3 taon, bago nagkaroon ng another contract, na siya ngayong 2 Malvar class, lumilitaw, na tila hindi na masyadong interesado ngayon ang Philippine Navy, sa mga second-hand ships, at siguradong meron itong malalim na dahilan. Ayon sa mga defense analysts, ang mabilis na follow-on order, at ang pagbaba ng kanilang interes sa 6 na Abukuma-class destroyer escorts, sa kabila ng magandang kondisyon ng mga hull ng mga barkong ito, ay maaring nangangahulugang may garantiyang pinanghahawakan ang Department of National Defense, na merong makukuhang pondo para sa acquisition ng mga bagong kagamitan, lalo na para sa Philippine Navy. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagpipirma ng kontrata ng Department of National Defense, sa mga acquisition ng mga bagong warships, kaya maaring di na masyadong kailangan, ang pagkuha ng mga second-hand warships, tulad ng mga Abukuma-class destroyer escorts. Pero may tanong, hindi ba mapabilis mapalakas ng Pilipinas ang kanyang Navy, kung kukuha ito ng mga second-hand ships, bilang stopgap, habang hinihintay ang acquisition, ng mga brand new? Sa palagay natin, may interest pa rin ang Philippine Navy sa mga Abukuma-class destroyer escorts, basta't masigurado lamang nila, na manatiling operational ang mga barkong ito, sa loob ng maraming taon, at kung ang offensive and defensive capability nito, ay makakaambag ng malaki sa depensa ng Pilipinas. Maaaring iniiwasan ng Philippine Navy, na magiging pasikip ang mga barkong ito sa mga naval port nila, kung palagi itong nakatambay lamang, at hindi makakapagpalaot dahil sa kakulangan ng mga spare parts and logistics supply. Kaya naman, ang sabi, kapag magarantiya ng Japan ang 2 bagay na ito, ay sinasabing kaligayahan ng Philippine Navy, na makuha ang mga barkong ito. Ngunit ayon sa balita, 3 barko lamang ang kailangan ng Philippine Navy. Ang tanong ngayon, ano kaya ang maaaring garantiya ng Department of National Defense, na tuloy-tuloy ang pag-acquire nila ng mga warships para sa Philippine Navy, at iba pang mga kagamitang pandigma para sa Philippine Air Force, at Philippine Army? Ang pinaka-obvious na dahilan, una, ay ang napipintong pagbabago ng batas, na magpahintulot sa ating AFP, na makapasok sa mga kontrata sa pamamagitan ng soft loan. Matatanda ang ginagarantiya ng mga senador, na mababago nila ang batas bago matapos ang taon. Wala pang update dito hanggang ngayon, ngunit maaring positibo ang nangyayari dito. Pangalawa, ay ang nababalitang pagbukas na ng administrasyon, na taasan na ang budget ng Department of National Defense, sa natitirang taon ng termino ng kasalukuyang administrasyon. Matatanda ang base sa Annual Acquisition Report ng Department of National Defense, ay halos nababayaran na lahat ng mga acquisition ng nakaraang administrasyon, kaya ang budget na elalaan nila sa AFP Modernization Program sa susunod na mga taon, ay magfo-focus na sa mga bagong acquisition. At pangatlo, ay ang aprobado na malaking financial assistance ng Amerika sa Pilipinas, na maaaring umabot sa $4 billion sa loob ng 5 taon, na katumbas ng halos 240 billion pesos. Bagamat ang financial assistance na ito ng Amerika na ibibigay sa Pilipinas, na sinasabing nakafocus ito sa cyber warfare at domain awareness and interoperability and air defense capability ng Pilipinas, nangangahulugan pa rin ito, na hindi na makikihati ang mga capability na ito,
sa budget para sa AFP Modernization Program, kaya ang pera ng Pilipinas ay magfo-focus na sa mga capabilities na hindi sakop sa financial assistance na ito ng Amerika. Kaya naniniwala tayong tuloy-tuloy na itong paglakas ng ating Philippine Navy. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling balita, ay kasama sa inilabas ng Department of Budget and Management, na 15 billion pesos ng unprogrammed fund ng AFP Modernization Program ngayong 2025, ay ang pag-upgrade ng mga armaments, ng 2 Jose Rizal class at 2 Malvar class. At least 1 billion pesos lamang na down payment ang kailangan, upang makabit ang mga kulang na weapons and sensors ng 2 Jose Rizal class, habang tanging towed array sonar lamang ang kulang ng 2 Malvar class. Medyo nakaka-surprise itong balitang ito, dahil bagamat alam na natin matagal na magiging fully armed ang 2 Jose Rizal class, ngunit sa dinadaming taon na hindi pa ito napapatupad, di natin inaasahan na magkakaroon na ito ng budget ngayong taon, at na ma-implement na ito sa susunod na taon 2026. Kaya naman, at least bago matapos ang 2026, asahan na natin, na fully armed na ang Jose Rizal class, at ang 2 Malvar class. Magbibigay ito ng malaking kumpiyansa di lang sa atin na mga defense enthusiasts, kundi mas lalo na sa mga sundalo nating nasa loob ng barko, na siyang humaharap sa mga barko ng kaaway. Ang Jose Rizal class, ay maaring magdala ng 8 cells vertical launch system, at magiging 32 ready-to-fire missiles ang laman, kung quad-pack system ang ikakabit. Ang kanyang anti-ship missile sa kasalukuyan, na 2x2 canisters lamang, ay maaring magiging standard 2x4 canisters na ito. Aselson Gokdenis close-in weapon system din ang inaasahang CIWS nito, para sa commonality ng logistics and spare parts. Tulad ng Malvar class, inaasahan din nating magkaroon nito ng towed array sonar, ngunit maaring mga lightweight task system ang ikakabit dito, iba sa 2 Malvar class na inaasahan nating medium weight. Ang year 2026, ay masasabi nating golden year ng Philippine Navy, dahil di lamang sa magiging fully capable na ang mga current modern warships ng bansa, kundi dahil sa taon din na ito, ay madaragdagan pa ang mga warships ng Philippine Navy, dahil i-deliver sa taon na ito ang 2 hanggang 3 sa 6 na Sulaiman-class offshore patrol vessels mula sa South Korea, at 1 hanggang 2 bagong improved Tarlac-class landing dock platform mula sa Indonesia. Kaya naman, di natin mapipigilang magiging excited na salubungin ang taon na ito. Happy New Year sa ating lahat!